Ngayon, ating pag-aralan ang kalkulasyon ng 1 decimal times 1 decimal. Sa halip na i-align ang mga bilang ayon sa posisyon ng mga digit, iayon ang pag-align ng mga bilang sa pinakahuling numero ng bawat numerical value. I-align natin ang mga bilang na 7 at 5 sa pinakakanan. Sunod, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Sunod, tayo magkalkula. Ang 5 times 7 ay 35. Kaya isulong natin ang umangat na bilang na 3 at isulat ito ng maliit sa bandang itaas ng pangalawang parisukat mula sa kanan at ang 5 sa unang parisukat mula sa kanan. Ang 5 times 3 plus 3 ay 18. Guhitan ng diagonal na linya ang umangat na bilang na 3 at isulat natin ang 1 sa pangatlong parisukat mula sa kanan at ang 8 sa pangalawang parisukat mula sa kanan. Sunod, ang 2 times 7 ay 14. Kaya isulat ng maliit ang 1 sa bandang itaas ng pangatlong parisukat mula sa kanan. Isulat naman ang bilang na 4 sa pangalawang parisukat mula sa kanan. Ang 2 times 3 plus 1 ay 7. Guhitan ng diagonal na linya ang umangat na bilang na 1 at isulat ang 7 sa pangatlong parisukat mula sa kanan. Sunod, idagdag natin ngayon ang mga bilang mula sa kalkulasyon kanina. Ang nasa pinakakanan ay 5. Ang pangalawa mula sa kanan ay 8 plus 4. Ito ay equals 12. Isulat ng maliit ang 1 sa bandang itaas ng pangatlong parisukat mula sa kanan at isulat ang 2 sa pangalawang parisukat mula sa kanan. Ang pangatlong parisukat mula sa kanan ay 1 plus 7 plus 1. Ito ay equals 9. Guhitan ng diagonal na linya ang umangat na bilang na 1 na isinulat ng maliit kanina. Pagkatapos, isulat ang 9 sa pangatlong parisukat mula sa kanan. Sunod, isulat ang decimal point sa resulta ng kalkulasyon. Ang bilang na 3.7 ay isang bilang na may tenths. Ang 2.5 ay isa ring bilang na may tenths. Para malaman ang posisyon ng decimal point sa sagot, i-add natin ang mga decimal places. Ang 1 decimal place plus 1 decimal place ay 2 decimal places. Kaya ang sagot ay magiging isang bilang na may 2 decimal places. Sa makatwid, ang sagot ay isang bilang na may hundreds. Isulat natin ang decimal point sa bandang kanang ibaba ng 9. Panghuli, isulat natin ang sagot. Dito nagtatapos ang ating kalkulasyon sa panulat. Tayo'y magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon at ating lutasin ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag nasagutan na ninyo ang katanungan at markahan natin ng bilog. Magtugma tayo ngayon ng sagot. Number 1, 1.8 times 5.3. Ang sagot ay 9.54. Pangalawa, 9.6 times 4.2. Lutasin natin ito tulad ng sa unang tanong. Ang sagot ay 40.32. Tama ba ang inyong sagot sa dalawang katanungan? Panghuli, repasuhin natin ang inaral natin ngayon. Basahin natin ang number 1 hanggang number 5. Number 1, iayon ang pag-align ng mga bilang sa pinakahuling numero ng bawat numerical value. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, magkalkula. Number 4, isulat ang decimal point ng sagot. Number 5, isulat
ang sagot. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.